Isinagawa ang pagunita sa ika-127 anibersaryo ng Bacoor Assembly sa bahay na Tisa bilang pagkilala sa makasaysayang papel ng lungsod sa pagtatag ng kasarinlan ng Pilipinas. Tungayan ang detalye mula sa aking ulat. Idinaos ang selebrasyon ng ika-127 taon ng Bacoor Assembly sa bahay na Tisa ng pamilya Cuenca. Tinaguri ang First Malacanang kung saan ginanap ang mahalagang pagpupulong ng pamahalaang revolusyonaryo noong 1898. Sa parehong araw nilagdaan ang Acta de Independencia na isinulat ni Gat Apolinario Mabini na siyang unang dokumentong opisyal na nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyalismong Kastila. Pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo ang pagpapatibay sa dokumento, kasama ang mahigit 200 na gobernador mula sa 16 na lalawigan na dumalo sa gitna ng digmaan. Sa kaganapan dumalo sa makasaysayang pagunita, sina Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla at iba pang mga lokal at pambansang opisyal na nagpahayag ng suporta sa patuloy na paglaganap ng kasaysayan ng Bacoor. Isa ang kongresista sa mga nagsulong ng Republic Act No. 12073 o ang Bacoor Assembly of 1898 Act na naglalayong kilalanin sa batas ang mahalagang ambag ng lungsod sa kasaysayan ng bansa. Kailangang i-promote natin ang event ng Bacoor Assembly at yung batas sa bansa para aware sila na ay hindi pala June 12 ang Acta de Independencia na napirmahan. It was the August 1 document na Act of Independence. Dito pinasalamatan din ng pamahalaang lungsod ang pagsuporta ng National Commission for Culture and the Arts at National Historical Commission of the Philippines, gayon din sa pamilyang Cuenca at iba pang tagapagtaguyod ng kasaysayang lokal. Kasi marami talagang bayan, no, na talaga namang hitik sa kasaysayan, kaya lang hindi natin na ipapalabas. Hindi natin napapayatahara sa ating mga kababayan. Kaya dito sa Bacoor, pinipilit natin na yung history ng Bacoor ay talagang alam ng ating mga kabataan. Ipinunto rin ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng pagtanaw sa nakaraan upang mapanday ang kinabukasan ng kabataan at ng buong lungsod. Muli kanilang binigyan diin na ang kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi isa ring gabay sa kasalukuyan gaya ng ipinakita ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng ganitong pagdiriwang layunin ng pamahalaang lungsod na mapanatili ang makabayan at makasaysayang kamalayan ng bawat naninirahan sa Bacoor. Ini-encourage ko ang lahat ng ating po mga paaralan to go on field trips sa National Library to see the Act of Independence of June 12 and the Act of Independence of August 1. This is another new episode of our history na dapat alam nating mga Pilipino. Sa pagtatapos ng programa na nawagan ng pamahalaan na ipamana sa susunod na henerasyon ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kasaysayan upang makamit ang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantalang tinatayang nasa 40 million pesos ang halaga ng mga nasabat ng BOC na misdeclared products at iba pang kontrabando sa Manila International Container Port itong Huwebes. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nasa 40 million pesos na halaga ng misdeclared vape products at iba pang regulated goods na lula ng 3 containers ang nasabat ng Bureau of Customs Intelligence Investigation Services nitong Huwebes sa Manila International Container Port o MICP. Ang mga kontrabandong ito ay napag-alamang nagmula sa China kung saan ito ay falsely declared bilang kitchenware. Nitong Enero pa ng kasalukuyang taon nang maisyuhan ng hold order ng mga kargamento kasunod ng impormasyon na natanggap ng CIIS-MICP. Kaya naman lubos na ikinatuwa ni BOC CIIS-MICP Chief Alvin Enciso ang operation efforts ng bawat isa. Kasabay ng operasyon ay nagpahatid ng mensahe si BOC spokesperson and Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla sa mga consumer. Huwag tangkilikin yung mga illegal vape products. Because hanggat may tumatangkilik yan, sabihin maganda yung benta dito, talagang may susubok at susubok na sa smuggle yan.
Kasi may kita eh. So hindi mo naman may iwasan. Yung mga tao matatempt, may malalakas talaga loob. So kung ano yung bumibenta sa publiko, expect mo yan na napoprofile namin yan. Kaugnay nito ay patuloy naman ang MICP sa ngalan ni Chief Enciso para sa safeguarding efforts sa mga produktong naayon sa batas na idineklara sa bansa. At para naman sa ikatlong quarter ng taon ay patuloy ang operasyon at pagsabat ng ahensya sa mga illegal products na itinatawid sa mga port sa bansa. Samantala, inisyuhan na ng warrant of seizure and detention nitong July 23 ang mga kargamento sa ilalim ng forfeiture proceedings para sa mga paglabag sa sections 117, 1400, 1401 at 1113 ng Customs Modernization and Tariff Act, Republic Act 11900 on vaporized nicotine and regulation non-nicotine products. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Press Secretary Caroline Leavitt announced that Special Envoy Steve Witkoff and U.S. Ambassador Mike Huckabee are set to visit and inspect the distribution sites and secure plan to provide more food to Gaza. According to Secretary, the Special Envoy Ambassador will meet the U.S. President after their visit to approve the final plan for aid distribution in the region. The White House will confirm the details to the public once the final plan is approved by the U.S. President. Meanwhile, at least 23 people were injured and 3 of them are in critical condition due to malfunctions that occurred during a fairground ride incident in Saudi Arabia. The malfunction caused passengers to smash up to the ground as reported on Thursday. According to Arab News, the accident happened on Wednesday evening at an amusement park in the Al-Hadar area of Taif near the city of Jeddah. Prince Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, the region's governor, ordered the immediate closure of the resort while the investigation into the collapse is underway. Furthermore, the Israeli military killed 51 people in Gaza. On Thursday, at least 23 of them were aid seekers. More than 1,000 Palestinians seeking aid have been killed by Israeli military near aid distribution sites, which started operation in late May. Meanwhile, according to reports, 2 more babies and 1 young man died of hunger under Israeli forced widespread starvation. Officials stated that Hamas will continue their negotiations for a ceasefire agreement when humanitarian aid is allowed into the enclave, as U.S. Envoy Steve Witkoff visited Israel for a meeting. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, zero billing policy sa OFW Hospital, tuloy pa rin sa kabila ng pagdami ng mga pasyente. Resolution debate sa impeachment nakatakdang ganapin sa August 6. Pilipinas at Japan inilunsad ang DigiBac upang imodernisa ang listahan ng pagbabakuna sa bansa. Dating Palawan Governor Reyes hinatulan ng 66 na taon na pagkakakulong sa salang korupsyon. Ika-127 taon ng Bacoor Assembly iginunita bilang pagkilala sa RA 12073. Misdeclared vape products galing China nasabat sa MICP. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang mga pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.